manhalamat ngo ta nawadanak ni opportunity ni naki wadan hayani anniversary ni 5th anniversary ni radyo at manhalamat ta di kanabayag ni Timpo na wadanak ni time ni makiwadan higada magpahalamat ta naigandak naman ni amon na mga ipayangon na part ko nga kasahakin ni Agio di pamati. Ang mga ipayan ni Hakikan yun ni Tagalog para maiba naman. Kanda. La 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 ibang panahon kami ay tinipo ng dakilang kamay nasa cross ay napako at sa kanya rin naman tinakdang panahon kami ay tinipo at naging isang lubong at narito kami sa iyong harapan ang isang dakot ng kanyang himala kami na dati talagang masama binago niya't pinagpala kami isang dako ng kanyang himala mga makasalanan pinuspos niya ng awa ngunit hindi upang sarilinin ang biyaya kundi upang amin ihayag sa madlang maraming nabigo nang kami ay baguhin magulang, kapatid o babaeng tinatangi maging ang simbahan o ang bilangguan nabigo kaming gisingin sa katotohanan subalit nang kami nga ay ipuin kamay ni Jesus na naghirap para sa atin ang pagbabago'y totoo ay dumating sa bawat buhay ng isa sa amin kami isang dako ng kanyang himala mga makasalanan pinuspos niya ng awa ngunit hindi upang sarilinin ang biyaya kundi upang amin ihayag sa madlang kami isang dako ng kanyang himala ihayag ng aming awit ang kanyang ginawa nakamanhalamat ilan man ni Kadyon ta sige rin tatagalog ko na lang para maintindihan ng mga taong nakakarinig ngayon although ako'y kalangoya pero para maintindihan ng mga Tagalolans naman. Sa buhay ko po kasi yung awit na yan ay naging bahagi po ng buhay ko yung isang dakot na kanta na yan gawa ng nung dumating yung panahon na ako
ako'y nasa kabataan pa, bilanggo ng mga bisyo, bilanggo ng kahapon, bilanggo ng mga ugali ng kabataan, bilanggo na wala sa Panginoon. Ay personal ko naranasan sa buhay ko yung kanta na yan, sapagkat dala ng kabataan, katigasan ng ulo, hindi ko naabot yung pag-aaral na gusto ko dahil dun sa pangyayaring ako'y soil dun sa aking mga magulang. Hindi ko sinusunod yung kanilang kagustuhan, kaya hindi ko natouch ko lang po high school hanggang first year lang, kasi elementary lang yung natapos ko dahil nga sa katigasan ng ulo. At dumating yung punto, dumating yung bagay na sa buhay na naranasan ko ay bilang kabataan, subukan kong magbisyo, mag-inom, gumamit ng pinagbabawal na gamot. At dumating yung punto na lumaki ng lumaki yung kasalanan na yun, hanggang pinahintulot ng may kapal na siguro makulong ako dun sa kagagawan namin. At nakulong ako. Ang sentensya po namin ay illegal possession of firearms yung kaso namin, at ang sentensya namin ay 17 years to 20 years imprisonment. At sa edad na 20 years old, sa edad na ganun na dapat ay nasa pag-aaral ako, nasa magandang buhay sana, ay agad na nasira dahil dun sa katigasan na ng ulo, dahil sa hindi pagsunod sa magulang. Kaya naranasan kong makulong dun sa Muntinlupa sa loob ng 10 taon. Naranasan kong mawalay sa aking mga magulang. Naranasan kong halos walang dumalaw sa akin maliban dun sa kuya ko na si Pastor Mobile. At nakita ko yung hirap ng pagiging isang malayo sa kamag-anak. Yung ramdam mo yung bigat ng loob, bigat ng karanasan, yung hirap mabuhay dun sa lugar na kung saan hindi ka sanay dun sa kinalakhang mong buhay. Masarap maging tunay na sibilyan, isang malayang tao na namumuhay na wala kang kinakatakutan. Doon sa lugar na pinuntahan ko kalahati na yata ng impyerno yun, bagamat wala pa sa kalingkingan ng impyerno, dahil sa pagkain pa lang kawawa na kami. Pati basura kinakain namin. Tapos worst talaga yung karanasan doon. Halos pagkain mo kukunti, tapos parang sardina sa tulugan, wala kang tulog masyado dahil siyempre tortured yung isip mo. So ina-address ko yung testimony nito na hindi na kailangang dumating pa tayo dun sa Muntinlupa. Amen. Dun sa kulungan para tayo magbago. Kung may pagkakataon na nangangaral ng salita ng Diyos, bigyan natin yung time natin para makapakinig tayo. Dahil sa umpisa, sa pakikinig, dun tayo magsisimula na mabuhay na kasama ang Panginoon. Dun sa buhay na dinanas ko, impyerno talaga yun Bagamat hindi pa yun ang impyerno. Dahil sama ng loob, hirap ng kalooban. Tapos sira lahat yung mga plano mo sa buhay. Lahat ng hirap daranasin mo, yung kahit umiyak ka na ng dugo, wala kang magawa. Doon sa pamimilangguan lahat na ng klase ng bisyo andun. Babae, shabu, andun na lahat. Kaya kung wala ka sa Panginoon sa panahon na yun, maaaring mapakasama ka na rin sa mga casualty doon, sa mga kaguluhan. Kaya buti na lang nakita ko yung kamay ng Panginoon sa kabila ng andun ako. Nakita ko yung panalangin ng mga kapatid ko, mga magulang ko, na inabot ako ng mga prayer nila na ingatan ako ng Panginoon sa loob ng 10 taon. Kaya't ito, sa buhay ko ngayon, naging matagal na hindi ako nag-commit sa Panginoon, pero sa ngayon tinanggap ko na rin yung pagpapastor. Pagamat may kahirapan, pero ako yung ginagamit ngayon sa kanyang ubasan. At ako yung nakasign sa Villa Flores Church sa Santa Fe. At karagdagan pa dyan ay gusto kong balikan ulit yung mga dating ministry na pinasok ko, yung jail ministry. Kaya isa yan sa aking pinapanalangin na
mula ay magampanan ko yung isang pagiging alagad ng Diyos, na maibahagi ko yung salita ng Diyos doon sa mga tao na kung saan kailangan nila ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. At sa mga nakikinig ngayon, na hindi na kailangang gumawa pa tayo ng kasalanan. Yes. Hindi na kailangang may mangyari pa sa buhay natin, magkasakit tayo, mahirapan yung buhay natin, saka tayo tatawag. Mas magandang ngayon pa lang na mapakinggan nyo ang salita ng Diyos, ay maisa puso nyo, maisa buhay ninyo, para kasama nyo ang Panginoon saan man kayo magpunta, ano man yung problemang dinadala ninyo, ay magkakaroon ito ng magrerema sa puso ninyo, magkakaroon kayo ng kasiyahan, magkakaroon kayo ng kaligayahan na hindi nyo pa nararanasan nung kayo nasa mundo pa. So, magbibigay pa ako ng isang awitin. Ito ay personal ko ring karanasan. Ito ay kanta ni Bel Ojero dun sa kanyang kanta. Di ko na ngayon pinaghinayangan ang nagdaang madilim kong kahapon. Ganap ko na nauunawaan kung bakit ako ay nakaganon, sapagkat nilimot ko ang Panginoon. Nagpalit sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa sariling kakayahan, hanggang sa malublog sa kasamaan. At aking ang hinarap ang bunga ng lahat, pambansang piitan ang kinahantungan. Hirap ng katawan, hirap ng isipan, araw man o gabi, walang katahimikan. Ngunit ang Diyos ay di natulog kailanman. Pagbabalik loob ko'y hinihintay, at bukas ang palad niyang ibinigay. Bugtong na anak niya sa akin umakay, salita niya ang aking naging gabay, na bumago sa takbo ng aking buhay. Tinanim sa puso at pinabuhay, at ang kapayapaan ay tinaglay. At aking ang natamo sa buong buhay ko, na akin naman ngayon binabahagi sa inyo. Buhay mapayapa, may sapat na biyaya, sa masasamang gawa ako ay lumaya. At sa buhay ko'y may bagong musika, ibahagi siya